Our topic for today is 1 Corinthians chapter 7, and this is the principle regarding marriage and singleness. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife and let each woman have her own husband. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na yun lamang ang dahilan kaya ka mag-aasawa. Sinasagot niya lang yung tanong pertaining to sexual impurity. Amen, mga kapatid. Hindi niya sinasabi na sex is the only reason for marriage or the most important reason for marriage. May mga sinasagot lang sa mga kapatid na mga topic na kailangang malaman ng mga tao. Now, I will focus on chapter 7, verse 3 to 6. And this is the principle of mutual sex responsibility in marriage. In verse 3 to 6, it says, let the husband render to his wife the affection due to her. And likewise, also the wife to her husband. So, meron parehong obligasyon, mga kapatid. And we're talking about this particular topic in the premise of a married couples, okay? Para hindi tayo magkaroon ng kaguluhan, ito mga kapatid ay in the blessing of the holy matrimony. We're not talking about sex outside the marriage. We're talking about within the marriage. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. So, St. Paul was talking about the affection. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. But let's go back to chapter 3, verse 3. Let the husband render to his wife the affection due to her, or the affection she deserves. Isang malaking pagkakamali, mga kapatid, sa mga kalalakihan. Let's talk about the husband first because this is the topic that St. Paul was trying to tackle on this particular verse. Isang malaking pagkakamali sa mga asawang lalaki na makipag-sex sa kanyang asawang babae na walang affection. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. The affection should be a part and the ingredients and a recipe in lovemaking. So, mahalaga yon sa mga babae. Kaya importante, mga kapatid, lalo na yung mga kalalakihan, lagi niyong hawakan ng mga asawa niyo. I'm talking about physical touch. Importante yan eh. Tapos dito yung kamay ng mga babae na gustong-gusto nila na hinahawakan sila ng mga asawa nila. Kayong mga may asawa, maglalakad kayo ng mall, huwag kayong nauuna na parang ipinagmamakihan yung asawa nyo. Nag-asawa kayo, tapos mauuna kayo. Mauna ka na, kita na tayo sa... nag-asawa ka pa. Tapos lagi naman kayo nauuna, Sister LB, ang mag-asawa, lagi magka-holding hands. Amen ba? Dapat lagi magka-holding hands. Brother Jay, dapat pag naglalakad ka ng Biladyo, ka-holding hand mo si Pastora Madeline. Oh, at saka lagi sabay. Malalaman mo talaga yan eh, alam mo? Ito mga kapatid, diretsahan na tayo ha. Ako naman ikilala nyo. Malalaman mo ang mag-asawa, Brother Rodel. Malalaman mo ang mag-asawa, ang isang magsing-irog, ang isang mag-on, o ang isang mas mag-boyfriend. Malalaman mo matagal na o bago pa. Sister Christy, nakikinig ka. Malalaman mo ang isang relasyon, Sister Chet, pag yan ay naglalakad. Pag kumakain. Pag kumakain niya, nasa food court.
Pag yan ay magkatabi at nagsusubuan na parang silver swan, kahapon lang yan. Bagong-bago yan. Mga kapatid, maniwala na kayo sa akin. Alam mo yan, Sister Christine? Alam mo yung parang silver swan, talagang parang may rugby, may boxing, parang hindi mo mapaghiwalay. Talagang, Diyos ko, kalalang gabi sa kaswitan. Pero pag yan, mga kapatid, ay yung malayo, tapos pumunta sila ng mall, dalawa sila, tapos ang isa kumakain na, yung isa hindi, yung isa wala pa. Matagal na yon. Nakakuha mo yan? Malalaman mo matagal na kapag yung mga yan ay lumabas at yung isa sa kanila ay nasa bahay na, yung isa naglalakad pa. Hindi na sabay. Yun ang point. Pero kung bagong-bago yan, ako mga kapatid, talagang napakaswet. Kaya mga kalalakihan, kayo ay tinuturuan ko. Mga kapatid, hawakan ninyo ang mga asawa ninyo. Yung physical touch, mahalaga yun eh. Yung affection, yung yakap, yung minsan mga kapatid, ang mga babae, minsan pag nagagalit yan, yakap so lang ang kailangan eh, Brother Rodel. Ha? Ang kailangan lang, Brother J, pag nagagalit at nagtatampururo si Pastora Madeline, yakapsul at kispirin lang ang katapat. Katotohanan yan. Kaya, importante yung physical touch. Importante ang affection. Sa lovemaking, magkakaroon tayo ng usage of the word interchangeably para hindi masyadong vulgar. Pag nagla-lovemaking kayo, dapat may affection. Hindi yung yun lang. Tapos na, tulog na. Hindi ganun. Dapat may affection. Kaya mga kababaihan, minsan, hindi ko rin masisi kasi mga kalalakihan naman, lalaki eh. Pero mga babae, minsan napansin ko na sa maraming kliyente ko na nga na nakausap, na nagganyan akong mag-represent sa kanilang divorce petitions, nawala yung affection eh. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, let the husband render to his wife the affection she deserves. And it's wrong for us, husbands, to withhold affection from our wives. Mali. Lalo na Kristiyano ka, kailangan may affection, may love. Kaya nga sinabi love making. Kaya sabihin, when you're making love, you love. It's part of the affection, the devotion to one another. At ginawa ng Diyos yun, mga kapatid. Hindi natin kailangan i-demonize ang sex. Kasi may mga pastor, dinidemonize nila ang sex. But God made it. If God made it, so we have to enjoy it. Within the sanctity of marriage, of course. Mamaya explain ko, when I heard our Honorable Manny Pacquiao, ang sabi niya, God hates divorce daw. Narinig ko yon, Brother Rodel. Sabi ni Senator Manny Pacquiao, God hates divorce. Yeah, but if I were talking to him, did you understand why God hates divorce? God hates divorce not just because of the divorce per se. God hates divorce because in the law of Moses, babae lagi kawawa. Ang babae lagi ang naiiwanan sa pansitan. Pag ayaw na ng lalaki, kukuha lang ang lalaki ng isang tissue paper noong unang panahon, Brother Rodel, susulat, hiwalay na tayo. Yung pala, may gusto lang sipingan sa gabi na ibang babae, i-divorce ng babae that night before para makakuha siya ng panibago niyang asawa. Tapos kinabukasan ulit, kukuhanin niya uli yung asawa niya, babalikan niya uli. So, hindi na-foul yung mga kalalakihan. Because noong unang panahon, masyadong masculine yung rule of government. Yung rule of law, palaging pabor sa mga kalalakihan. And that's why God hates divorce. Kasi ang babae lagi ang kawawa. Now, ano pang ini-emphasize ni Apostol Pablo, mga kapatid? Ini-emphasize ni Apostol Pablo
na hindi lang sex ang kailangan ng mga kababaihan. Kailangan nila na ng, Brother Rodel, kailangan nila ng yakapsul at kispirin. Yung talagang touch. Kasi minsan pag nawala yun, ito, si Brother Jeff. Oy, Brother Jeff ha? Brother Jeff. Brother Jeff, Brother Jeff, magpakasal ka ha? Brother Jeff, magpakasal. Ha? Ikaw, Brother Jeff, ay hindi ka pakasal, kaya kailangan magpakasal ka. Amen, mga kapatid? Hindi lang kailangan ng mga babae ang sex. Kailangan nila affection. Kung walang true affection, mga kapatid, then Apostle Pablo was saying, we are not giving our wives the what she deserves. Kasi sex lang ang gusto mo eh. Para usan lang eh. Di walang affection. Kaya, sa ating mga kalalakihan, kailangan may affection. Siguro, yan, Brother Joey, tawa ka ng tawa dyan. Brother Ben, kayong mga nagbabiyahe, tagal-tagal nyo na dyan sa bakasyon na yan. Kala ko bang usapan natin, linggo nandito na kayo sa loan, bakit nandyan pa rin kayo? Ano, extension? Mga kapatid, anyway, mga kapatid, kayo nakikinig dyan ha, yung mga taga-Turkey. Ito may topic lang natin. Pero, totoo yan mga kapatid, na hindi pwedeng sex lang ang ibibigay mo sa iyong asawa. Kailangan may affection. Ano yung affection, mga kapatid? Ano yung sabihin ng affection? Affection is, hanapin natin kay Mr. Google. Affection meaning, a gentle feeling of fondness or liking. Yan. Talagang gusto mo. Gusto mo. Gusto mo siya. You see, ako mga kapatid, si Pastor Don, ako ay lalaki. Okay? I will talk to you as a man. And I don't know, maybe Sister May can talk about the side of a woman. Pero kami mga lalaki, mga kapatid. At ito ay turo na galing din kay Apostol Pablo na ating pinag-aaralan. Tayo mga kalalaki, mga kapatid, gustong-gusto ng mga asawa natin na gusto mo na makipag-make love sa kanya. Nakukuha niyo mga kapatid yung sinasabi ko. Brother Ben, you understand what I'm talking about? Brother Ben Umayam. Gusto ni Sister Edna na gusto mo rin na makipag-love making sa kanya. O wag mo nang ituro kay Sister Edna, hindi naman kailangan naka-point lagi sa mga wag mo nang kitapat kay Sister Edna at nakakahiya itong ating pinag-uusapan, medyo sensitive. Pero for the purpose of the topic that is being discussed tonight, pag-aralan natin. Yun ang affection. Kailangan gusto mo rin. Hindi yung parang pilit. Parang napipilitan. Ano? Gusto mo? Diba? Grabe naman yun, Pastor. Hindi, Brother Jarex, it is the topic that we are discussing tonight. Hindi, may mga ganun, brother, and Brother Jarex, the reason why I am preparing the platform is because I will go into the next one. Mga kababayan, talaga ka natitibay mong pamitan. Amen, mga kapatid. Para marami nagre-react pag ganito ang topic, ha. And Brother Jai, the reason why I am trying to prepare the platform is because I will go to the next topic. Kailangan, mga kapatid, na yung relationship is very affectionate. Mahalaga yun, yung personal touch. Naniniwala ba kayo magpapit? Mahalaga yung personal touch natin sa ating mga asawa. Yung i-stroke mo siya, yung hahawakan mong kamay niya, all parts of the body, mahalaga yun eh. It's part of the
devotion that you and your husband, your spouse have to one another. Ito mga kapatid, and the reason why I said that. And likewise, kung ang mga kalalakihan ay may obligasyon na maging affectionate, kaya ang sabi ni Mr. Google, ang affectionate, which means a gentle feeling of fondness or liking. Kailangan gusto mo. Ganon din daw mga kapatid, ang mga kababaihan, the wife, mga kapatid, makinig kayo, the wife is not to withhold marital affection from her husband. Kailangan may mutual sexual responsibility kayo in marriage. Yung lalaking asawa, may obligasyon sa kanyang asawang babae. At ganoon din ang babae sa kanyang asawang lalaki. Dapat mutual. Hindi pwedeng sabihin ng babae na, ay ayoko. Then therefore, pag sinabi ng babae sa asawa niyang lalaki na, ayoko, hindi pwede, ayoko, then therefore, you are now falling foul or in violation of what St. Paul has said. The wife does not have authority over her own body. Ganon din ang lalaki. Wala kang kapangyarihan sa sarili mong katawan sapagkat ginawa ng Diyos na iisang katawan na kayo. It could be said that the body of the wife does not even belong to herself, but to her husband. Ganon din ang lalaki. Hindi pwedeng yung lalaki ayaw niya, tapos parang kanya lang yung katawan niya, o parang kanya yung katawan. Then sabi ni Apostol Pablo, the wife, and we can also say rationally, that husband should not or do not have authority over his or her own body. We have a binding obligation to serve our partner's physical affection. Meron tayong obligasyon sa ating mga asa-asawa na i-satisfy, i-fulfill yung ating marital obligation. Kaya siguro marahil ito ay naisulat ni Apostol Pablo dahil siguro maraming mga sexual impurity o immorality noon. Kaya maraming nagkakandala. Kaya mapapansin mo mga kapatid, diretsahan na tayo. Maraming mga kalalakihan ang nawawala sa mga asa-asawa nila. Maaaring ganon. Hindi naman lahat siguro, pero marahil yung iba, meron. Kasi pag uuwi sa bahay, wala naman eh. Yung asawa ayaw. O di yung lalaki, maghahanap na lang ng iba. Ganon din yung babae. Siguro. Hindi lang naman lalaki lagi ang may kailangan. So, ang tinuturo mga kapatid ni Apostol Pablo dito is the obligation on the side of the husband and on the side of the wife. Kailangan pareho kayo. At ito mga kapatid, dagdag ko na ito ha. Ito ay kay Pastor Don. Total si Apostol Pablo, nagsabi din naman sa Pastora Madeline na hindi to galing sa Diyos, galing to sa akin. In the same way, Brother Ben, dito papasok si Pastora Madeline yung hindi lahat ng salita ng Diyos, hindi lahat na nakasulat sa Bible salita ng Diyos. Minsan sinasabi naman ni Apostol Pablo galing to sa akin hindi to sa Diyos, akin to. Therefore, yung galing sa kanya, hindi salita ng Diyos yun, Brother Jay, di ba? Kasi hindi naman sinabi ng Diyos Siya mismo nagsalita lang noon. Now, may sinasabi rin sa Apostol Pablo ito mga kapatid. Mga kapatid, konting-konti na lang. Samahan nyo lang ako ng konti pa. Do not deprive one another. May mga mag-asawahan, may sexual abstinence, parang may fasting ng sex. Anong fasting ng sex? Ano to, prayer and fasting? Nag-asawa kayo tapos may fasting pa kayo dyan? Ano yan? Saan mo nakuha ang Biblia yan? O, nireject ni Apostol Pablo yon. Sa bagay, meron din isang concession na sinasabi
O sa sige na nga, pero huwag maging habit na lagi nilang fasting. At mind you mga kapatid, ito ay diretsa, total, malalaki na naman tayo. Mga matatanda na tayo. Marami sa atin, may mga asawa na at may mga isip na tayo. Merong mag-asawahan mga kapatid. And this is not to undermine or to laugh at them or to mock them, to ridicule them. But it's just a part of the discussion. Meron akong nakausap na client ko rin sa divorce. They have not had sexual intimacy for the last 3 years. They are sleeping in the same bed, pero walang sexual intimacy for 3 years. Sabi ko, what? Wala kayong intimacy for 3 years? What happened? Kaya kayo ito mga kapatid, diretsahan na tayo ha. Sa mga kababaihan muna tayo. Kayo mga babae, mga kapatid, ito mga kapatid, akin ha, hindi ito sa Bible nakasulat, Sister Chet. Wala ito sa Bible. Ako na lang ang nagsasabi. Akin lang to. Dagdag. Kumbaga sa pansit, yung mga nasa tabi lang, sidings. Kayo mga kababaihan, mga kapatid, gabi-gabi, maliligo din kayo. Magtututbrush. Ha? Mga kapatid, tayo magdiretsahan na din eh. Tayo lang naman din eh. Kasi, Sister Chet, alam mo na alaman, di kinausap yung lalaki, bakit yan, kapatid? Hindi naman, wala naman sa church yun. Ang tawag ko lang kapatid. 3 taon kayo! Ang sinasabi ng asawa, bakit 3 taon? Naku, nasabi-sabi sa akin, Sister Chet, attorney, alam mo naman. Ang asawa ko naman hindi naliligo. Galing sa palengke. Tapos hindi naliligo. Sino ka naman gaganahan? Abay, may point nga naman. May point din naman, Brother Ben. Brother Jai, may point. Naku, tinanong ko naman itong babae. Sabi ko, bakit ka naman ikaw hindi naliligo? Naku, yung pala basta maraming dahilan eh. Kaya, mga kapatid, para din magkaroon tayo ng, Brother Del, sorry mga kapatid, medyo intimate itong ating pagtuturo, itong topic na ito eh. Pero totoo yan mga kapatid, kayo mga kababaihan, kumot kayo ay nagkanap na, kayo, ang iba kasi siyempre, nagkaanak na ng marami, kaya medyo, alam mo na, medyo, marami na. Pero kahit kayo ay may mga anak na, huwag niyong pabayaan ang katawan niyo. Kayo ay mag-lotion. Huwag niyong hayaan, ma-lotion kayo. Ay, nanganak na nga kayo ng 100. Tapos kayo ay lotion pa, hindi pa kayo maliligo, hindi kayo magtututbrush. Basta lang kayo nakabukaka doon, nakahiga, nakatangla lang kayo sa gabi. Paano kayo? Mga kapatid, kailangan din bibili rin kayo ng mga, alam mo mga bulaklak. Tingnan mo mga bulaklak, Brother Odell. Ang bulaklak, yan ay nagpapaganda, pinapaganda niya ng bulaklak niya para dapuan sila ng mga bubuyog. Diba? Bakit? Kasi pag wala sila mga bubuyog, hindi sila maganda. Magpapaganda rin kayo, mga kapatid. Kung nakikita ninyo may mga uban ang buhok ninyo, pumunta kayo ng mga salon. Magpa-relax. Si Pastor Don. Ano, Brother Jai? Puno na hindi na. Ano? Puno na hindi na bulaklak. At saka, mga kapatid, itong ating pinag-uusapan ay maganda, di ba? Tama naman itong sinasabi ko, di ba? Yung mga kababaihan, kayo ay magpapaganda pa rin. At kayo mga kalalakihan, ito naman sa kalalaki naman to. Nakikita nyo, mga asawa nyo, may mga uban na. May mga, nakikita niyo na ang mukha ay medyo, alam mo yung medyo nahahapis na. Alam mo yung parang matumatanda na. Kayo mga kapatid ko, mga kalalakihan, tayo naman, alam mo ang mga kababaihan, Brother Jay ng Qatar. Sinasabi ng Biblia that women are the reflection of men. Pag ang asawa mo, Brother Rodel, si Sister Cathy, hindi ko kaya, sorry Brother Rodel, hindi, nakikita lang kita dyan, pero hindi ko alam kung asawa mo si Sister Cathy, hindi ko alam. Pero kung kayo may mga asawang babae, mga kapatid, ang mga asawa niyong babae, bibigyan nyo ng panahon para makapagpa-relax ng buhok. Makapagpa-facial, makapagpa-manicure, okay, ito mo, may nagkukurutan doon. Nakikita ko, Sister Chrissy, nakikita kita dyan. Nagkukurutan kayo. Dahil totoo ito, Sister Michelle. Hayaan mo, ang asawa mong babae, Brother Jay, si Pastora Madeline, hayaan mo siyang magkaroon ng me time. Time for myself.
Nagtitipid daw, Pastor. Ano daw, Brother Jai? Nagtitipid. Nagtitipid. Ay, Brother Jai, wag mo titipirin ha. Wag mo titipirin si Sister Joanne. Kapatid, ang pagpapaganda, hindi tinitipid kasi talagang magastos. Lalo na pag nakikita mo yung asawa mo, medyo maputi-puti na ang buhok at medyo, ay wag mong hayaang magtubuan dyan ng mga uban at matandang-matanda na. Losang na. Ikaw mismong ikaw lalaki ang magpapabata, magpapaganda, magbibihis, bibili ka ng damit, sweetheart. Tayo ipupunta ng Bellagio, tayo pupunta ng... Wag lang ibibili mo sa souk na parang lagi mga buy one, take one. Ay mamimili ka ng damit, ibibili mo yung mga ukay-ukay. Ay sino ka magsusuot noon? Kailangan kung bibili ka, ay mga bago at saka magaganda, mamahalin. Kaya ang mga kalalakihan dapat naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. At isang obligasyon ng mga kalalakihan, mga kapatid, na pagandahin natin, sweetheart, ikaw ay bumili ka ng pabango. Dalhin mo sa mga perfume shop para makabili ka ng mga pabango. Para sa gabi, bago kayo matulog, ay di pareho kayong bagong ligo, pareho kayong mabango. Oh, diba? Akin lang yun, mga kapatid ha, hindi yun sinabi ni Apostol Pablo. Kaya, sinasabi ng Apostol Pablo dito mga kapatid na, do not deprive one another. Why, Brother Jai? Bracket. Kapag diniprive mo ang asawa mo ng lovemaking, it may open the door to Satan. Kapag diniprive mo ang asawa mo, you see, when I was in a graduate school, tinuro sa amin yan na natatandaan ko yan financial management. Sabi ng professor ko sa Ateneo, sabi niya, and this is in the marketing principles. Brother Rodel, sabi ng marketing, if you do not take care of your customers, if you do not look after your customers, others will. Nakukuha niyo yung logic? Pag hindi mo inalagaan ang asawa mo, baka may ibang mag-alaga dyan. Kaya ikaw na lang ang mag-alaga. Kayong dalawa mag-alagaan kayo. Huwag mo i-deprive. When we deny physical affection and sexual intimacy to our spouse, pag binasa mo 1 Corinthians chapter 6 verse 8, when we deny physical affection and sexual intimacy to our spouse, the Bible tells us that we are cheating them. Niloloko natin ang ating mga asawa kapag dinideny natin ang physical affection ang ating mga asawa. Now, konti na lang mga kapatid. Alam kong gabi na dyan. Pero dahil sa itong topic na ito, Pastora Madeline, ay medyo delicate. Now, kasi pag diniprive mo yon ang ating mga asawa, Brother Jai, pag diniprive natin ang ating mga asawa, naghahanap talaga yan. Alam mo mga kapatid, ito ang gusto, alam mo kaya nga, gusto kong ituro din ito kapag meron tayo mga Valentines. Mahalaga ito Because alam mo, Pastor Madeline, the devil is a liar. The devil will always attack our family, our relationship, our spouses, our children. And this is very important. This is at the heart of it. Kaya mahalaga na hindi natin dinideprive ang ating mga asawa. Kailangan lagi may affection. Ano ba sinasabi rito mga kapatid? Kaya, yung mga kababaihan, yung mga lalaki, ganun din ang mga lalaki. Ang mga lalaki, ganun tayo, maligo bago matulog. Lalo na sa Middle East, siyempre mainit. Tapos matutulog ka, pawis-pawisan ka. O, edi, sino namang gaganahan? Kailangan malinis ang ating katawan. Importante yan Bago matulog,
maligo, magpabango, mag-toothbrush, mag-listerine, ready. Nandoon, blessed kayo ng Lord. Amen? Ano pa ang sinasabi ni Apostle Pablo dito mga kapatid? And last two praise na lang ito. God makes it clear that there is nothing wrong and everything is right about sex in marriage. Nothing is wrong. Kung ginagawa mo naman ang isang lovemaking within the sanctity of marriage. But look at this, Brother Del. One of Satan's great strategy when it comes to sex is to do everything he could to encourage sex outside of the marriage and to discourage sex within the marriage. Kaya yung mga kalalaki, yung mga kababaihan, you're not, when you, I mean, both genders apply. When we deprive our spouse with sexual intimacy or sexual affection, it will be used by Satan to either encourage both of you, to have sex outside the marriage, or to discourage you to have sex within the marriage. Either way, panalo si Satanas. Na-accomplish niya yung plano niya, either sex outside the marriage or discouraging sex within the marriage. Panalo siya. Huwag mong hayaang manalo si Satanas doon. Huwag mong hayaan na, buti nga sa'yo, hindi kita pagbibigyan, pero you are opening your door to satanic attack. And the devil's attack, the devil's greatest weapon is to attack our families. Kaya marami ngayon broken marriage. And broken marriage doesn't happen overnight. It builds up. At ang wala pa akong nakita si Pastora Madeline na nag-divorce na okay ang kanilang sex life. Malaking part yung sex life eh. Malaking parte ng magandang pagsasama yung meron kayong maayos na sexual intimacy. Bagamat, siyempre may mga matatanda na hindi na talaga pwede, pero at least may affection pa rin sila. Pero tayo naman ngayon, mga bata pa tayo, na kaya mo pa, huwag mo i-deprive ang sarili nyo sa isa't isa. Kasi gagamitin ni Satanas yun para talunin kayo. Either maghanap kayo ng iba, o mawalan kayo ng gana sa isa't isa. Pag nawalan kayo ng gana, o naghanap ka ng iba, panalo si Satanas doon. Kaya ang sinasabi ni Apostle Pablo dito mga kapatid, a Christian husband and wife must not accept a poor sexual relationship. May mga mag-asawahan, mga kapatid, Sister Christine, ito, diretso na tayo ha. May mga mag-asawahan dito. Hindi naman dito sa church. Hindi ko alam. Siyempre, hindi ko naman alam din natin napapag-usapan yan. Pero dahil ako nga ay nandito sa ganitong profession, as an attorney, nadadaanan ko yan. May mga mag-asawa once a month. Ano ito? Sweldo? Pag sweldo doon lang kayo? Mahiya naman tayo mga kapatid. Once a month? Minsan daw hindi pa. Sabi ko, bakit? As a born-again Christian. Kinsinas. Kinsinas ko tapusan. Dapat hindi mga kapatid. Dapat tayong mga Kristiyano ay hindi natin tanggapin yung poor sexual relationship. Kailangan open tayo. Yung mga kababaihan, kung kailangan magkaroon kayo ng nightie sa panggabi naman, wag lagi nakapajama. Matutulog kayo, nakapajama kayo, talagang balot na para kayong suwan. Mga kapatid, total lang katabi mo naman, asawa mo eh. Baka anong masama? Amen ba? Nakukuha niyo mga kapatid?
every Christian must enjoy a sexual relationship that is a genuine blessing instead of a burden or a curse. Ang sex, ginawa ng Panginoon yan. Hindi natin kailangang i-demonize. Dapat blessing. Hindi yung parang bigat na bigat. Parang, ano ba yan? Parang pabigat na pabigat yung pag-love making sa... Dapat hindi. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, dapat maluwag sa kalooban para masaya kayo pareho. Amen ba? Now, ikukorek ko si Pastora Madeline na si Apostol Pablo ay hindi, na siya daw ay, tapos na ako mga kapatid, na si Apostol Pablo daw ay hindi kasal o walang asawa. Pastora Madeline, pag binasa mo ang 1 Corinthians 7, verse 9, it will tell us, impliedly of course, the Bible was really silent about this, but there was a hint, and many biblical scholars believe that Apostle Paul was married before. Basahin mo sa ibang translation. Verse 8, to the unmarried and the widows, I say that it is good for them to remain single just like me. So there was a hint, bagamat it was not clear, but there were many scholars believe na si Apostol Pablo, nung isinulat niya to, they say that either Apostle Paul lost his wife, or hiniwalay siya ng asawa niya bago siya naging Kristiyano, or namatay ang asawa niya bago man naging Kristiyano, bago niya isinulat itong 1 Corinthians. Pero sinasabi niya, to the unmarried and widows, just like me. So, maaaring widow siya, Pastora Madeline. Maaaring namatayan siya ng asawa, or baka may asawa siya, pero hiniwalayan siya. So, yun ang mga intriga, mga controversies dito, mga kapatid. So mga kapatid, yun lang ang gusto kong idagdag dito. Wala na akong maidadagdag na iba. Pero I hope mga kapatid na meron kayo natutunan sa akin ngayon, kahit konti. Na kayong mga mag-asawa, i-rekindle. Kailangan may panahon. Yung mga mag-asawa, yung mga magsing-irog dyan, may panahon. Hindi palaging nasa church. Okay naman yan, Pastora Madel, nagpupunta ka ng church. Pero wala ka nang ginawa, lagi ka nasa church, wala ka nang panahon sa asawa mo. Paano na? Paano na where is the love? Paano na ang pag-ibig? Di wala. Lagi ka nasa church. Wala kang panahon sa pamilya. Wala kang panahon sa asawa mo. Baka sabi ng asawa mo, diyan ka na sa simbahan mo tumira ha. Wala ka namang panahon sa akin eh. Di ba? Kaya kailangan mga kapatid, Sister Christine, may panahon. Ito mga kapatid, last. Ito akin din to. Okay? Alam niyo naman, I specialize in immigration law. Isa sa pinakamasakit na katotohanan ng mass migration or yung tinatawag na Filipino migration to other countries, maraming mga kababaihan ang nasa ibang bansa na hindi kasama ang kanilang mga asawa. Okay? At yun ang katotohanan, and we have to accept the reality na kailangan na talaga natin maghanap buhay para sa ating pamilya. Hindi natin dinidina yun. Pero ako mga kapatid, bilang kapatid ninyo sa pananampalataya, at ito ay dadaanan ko, nakikita ko, naoobserbahan ko. Pagtagal na hindi kayo magkasama, na hindi nakikita kayo na example, yung mga long distance relationship, yung mga LDR, yung long distance relationship, yung mga taga-Qatar, pwede naman kayong umuwi. Huwag naman kayong extend. Kayo naman, paminsan-minsan, taon-taon, umuwi naman kayo. Maganda, nakakadaan kayo sa inyong bahay. Alam mo, Sister Christine, yung sungka? Yung sungka, di ba? May sungka tayo. Kailangan dumadaan ka sa bahay mo. Saka ka uli, babalik. At kung hindi ka man makabalik taon-taon, panatilihin ang communication line. Nag-uusap. Nagpapalakasan sa isa't isa. Mahalaga yun. Mahalaga yung respeto. Mahalaga yung tiwala. Mahalaga rin yung pag-ibig.
So, dapat magkakasama yung mga kapatid. Yung respeto, amen, tiwala, at pagmamahal, pag-ibig. Kailangan magkakasama yon. Amen. So, sa mga mag-asawahan, mga kapatid, kayo ay magmamahalan. Huwag ninyong sasabihin na ayaw ko. Dahil ang sinasabi ng Bible, yung katawan mo ay para sa asawa mo. Amen? Huwag mong i-deprive. Ibigay mo yan. At pag ginawa mo yan, pinupulfill mo ang batas ng Diyos. Ginagawa natin yung mga utos ng Diyos. And secondly, we are not allowing Satan to attack our marriages. Sarado eh. Wala nang dahilan para maghanap pa siya. Wala nang dahilan para maghanap pa tayo ng iba. Bakit? Mismo sa ating mga asa-asawa, within the sanctity of marriage, okay na tayo. Amen? Salamat po, Pastor Madeline, Pastor Paul, Pastor Alvin, sa ating mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig.